Isa ako sa mga naging biker na nagsimula noong taong 2020, yung pandemic. At hindi lang ako ang isa sa mga nag-umpisa ng mga taong yon. Dahil kasagsagan ng pandemic, naisipan nating magbisikleta. Nag-umpisa lang ako noon dahil sa pandemic, nagka-lockdown tayo, wala tayong masakyan. Kaya naisipan ko noon na bumili ng bisikleta para naman may magamit ako papunta sa trabaho ko. At doon na nga nag-umpisa ako noon mag-bike to work na halos pumapalo ako ng nasa 13 km ang isang one way ko. Kung dodoblehin ay nasa 26 km yon ang isang bike to work run ko. Ngayon naman, nasabi ko na hindi lang ganun kasimple ang bike to work na nangyari sa buhay ko dahil sobrang sulit at doon ko na-realize na nakaka-enjoy pala mag-bike. At doon nag-aayaan sa mga kasama na magsimula ng isang maliit na grupo at mag-group ride. At doon nagsimula yung mga adventure na hanggang ngayon ay hindi ko makakalimutan. At dahil dun sa mga ilang rides na nagawa namin, doon ko na rin naisipan na magsimulang mag-video o mag-content. Dahil pwede naman kahit at least pang-document man lamang ng mga rides at adventure na gagawin namin o ginawa namin. Nag-umpisa din kami nun sa mga short ride, mga unang umpisang ride nasa 5 km. Tapos may sabay pamamasyal ride, ganon, kung saan pinupunta namin yung may mga magandang lugar na pwedeng pasyalan. Dahil doon namin mas lalong na-enjoy yung isang lugar, lalo na pagka napupuntahan mo na pinapadyakan lang. Hanggang sa dumating na hindi kami nakontento sa mga short ride dahil nga nagiging masaya mga rides namin. Hanggang sa doon na rin nag-umpisa mga long ride kung saan tumatawid na kami sa mga kabilang probinsya. At kung tawagin nga namin ay sinasakop namin ito gamit lang ang aming bike. Ang saya-saya talaga ng mga taong yun, nakalain mo. Doon mo masusubukan kung gaano katatagal sa rides. At hindi lang yun, madami kang nakikilala sa mga rides. Magiging kaibigan sa gilid ng kalsada o saan man lupalop dito sa mundo. Ang bilis ng panahon, akalain nyo, 5 taon na nakakaraan nung mag-umpisa kaming magpedal. Tapos yun, ngayon, ilang taon din akong natigil sa pagbibisikleta. Kaya ito ngayon, nagtatampo na sa akin. Sinimulan ko na rin ulit sana yung balik loob ride ko sa mga huling rides na ginawa ko. Pero yun, di ko inakala na matitigil ulit ako. Kaya sa ilang taon na napahinga ako sa pagbibisikleta, ito, talagang kinalawang tong kabayo ko. Kaya ito, nag-ayos muna ako nitong bisikleta. Ang dami kong pinalitan. Dito na rin ako nag-upgrade ng mga ilang gamit dahil alam ko talagang kinakailangan na itong palitan. At yun, dahil nga sa na-stuck ng matagal, eto, kinailangan ko mag-upgrade nitong kabayo ko. Yeah. At ang isa nga sa mga kinakailangan kong palitan ay itong cogs. Parehas pa rin ang ipin, parehas pa rin ang speed kung ilan, parehas pa rin Shimano brand, pero bagong cogs. Kasama na rin dito yung ating rayo o kung ano bang tawag sa pagkadating sa bisikleta. Itong rayo na to, na pati itong nipple ko ay kulay itim na dahil sa kalawang, kaya pinalitan ko din yan. Maging dito sa harap yan. Siyempre, kasama na rin ang kadena natin na kulay itim na rin sa sobrang kalawang niya. At siyempre, para lumapat din dito sa cogs na bagong palit natin. Yung hydraulic brake ko,
na-stock sa wakas. Ito, napalitan ko na rin. Bagong MT200 na Shimano. Kung makikita nyo pa ng maayos, masyadong madilim. Magkabilaan na pares. Kung dati ay pagka gumagamit ako ng hydraulic brakes o pag nagpipreno ako, parang hiyero ang ingay na sumusudsud o ano man pag kinakagat. Ngayon, sobrang smooth. Itong handlebar, pinalitan ko na rin. Dati ay bakal, ngayon alloy. Mumurahin lang din naman yan, pero bago na rin tingnan. Sinama ko na rin ang handle grip para maging pogi na rin tingnan. Nagparipak na rin ako ng hubs niyan, pero hindi ripak ang nangyari dahil pinalitan ng 3 bearing. Dahil nga doon, 3 bearing na yon durog na sa loob. Halos hindi na umikot yung loob niya dahil na rin sa na-stuck. At dahil ngayon na okay na tong kabayo natin, bakit hindi rin ulit natin subukan pumadyak, di ba? Kung i-record ko nga dati yung mga rides natin, pwede naman siguro hanggang ngayon, di ba? Baka pwedeng maumpisa natin ulit ang bagong kwento. So kumusta na kaya yung mga kasamingkil natin dyan na kasamahan? Ano kaya kung sumama ulit sila?